Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Jessica, 34 na taong gulang at nakatira dito sa Maynila. Katulad ng iba, libangan ko na ang pakikinig sa Sumasa Puso tuwing tanghali. Kaya nagdesisyon na rin akong sumulat sa inyo para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Mahirap lang ang buhay namin. Isang tricycle driver ang tatay Danny ko. Samantalang ang nanay Gemma ko naman, isang cleaning staff sa isang maliit na hotel sa lugar namin. Pero kahit na dalawa silang naghahanap buhay, madalas pa rin kaming kinakapos. Bukod sa maliit lang ang sinasahod ng mga magulang ko. Bilang panganay sa aming 3 magkakapatid, isa lang ang nakikita kong susi para makaahon kami sa kahirapan. Yun ang makapagtapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo at makapagtrabaho. Kaya naman kahit na may mga pagkakataon na madalas ay kulang ang baon ko, pilit pa rin akong pumapasok sa eskwela. Nay, nasan si tatay? Bakit hindi pa siya sumabay sa atin kumain? Maagang namasada ang tatay mo para raw marami siyang kitain ngayong araw. Pinag-iipunan niya kasi yung pambayad sa renta at kuryente natin ngayong buwan. Ah, ganun po ba? Nay. Oh, bakit? Hihingi po sana ako ng baon ko. Ay, oo nga pala. Hindi pa nga pala kita nabigyan. Oh, ito, 100. Nay, may kailangan po pala akong bilhin na libro. Baka pwede pong makahingi na rin ng pambili. Libro na naman? Di ba binigyan na kita nung 1 linggo? Opo, kaso para po yun sa isang subject ko hindi naman po ako pwedeng hindi bumili dahil nandun po yung lahat ng mga activity namin. Naku naman, napakarami naman palang gasto sa kurso mo na yan. Magkano ba yung librong bibilhin mo? 300 po Ha? Ang mahal naman. Wala bang second hand? Naman, hindi po pwede yung ganun. Oh, ito, ibayad mo. Mabuti na lang may naitabi pa akong pera sa wallet ko. Salamat po, Nay. Siguraduhin mong ibibili mo ng libro yan, ha? Baka naman mamaya kung saan-saan mo lang dinadala ang pera na binibigay ko sa'yo. Hindi po, Nay. Bakit ko naman po gagawin yun? Kung gusto nyo, ipakita ko pa sa inyo yung libro na binili ko Sinasabi ko lang. Kasi yung ibang mga kabataan humihingi ng pera sa magulang nila kesyo pambili raw ng libro o project. Pero ang totoo, ginagamit lang ang pera pambili ng alak o di kaya ginagastos sa paglalakwatsa. Nay naman, huwag nyo naman akong ipares sa iba. Hindi ko naman magagawa yung mga ganyang bagay dahil gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Aba, dapat lang. Kailangan mong pagbutihan ang pag-aaral mo. Dahil tandaan mo, ikaw ang mag-aahon sa pamilya natin sa kahirapan. Opo. At sana, huwag mong kalilimutan na kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo at nakapagtrabaho, ikaw nang magpapaaral sa kapatid mong si Len. Opo, ilang beses nyo na pong sinabi sa akin yan Mainam nang pinapaalala sa'yo para tumatak sa isip mo. Kasi hindi biro ang buhay natin, Jessica. Opo, Nay. Nga pala, sino pala yung kausap mo kagabi sa cellphone? Naririnig ko sa kwarto mo may kausap ka. Ilang oras ata kayong magkausap. Buti hindi umusok yung cellphone mo. Si ano po yun? Si Kim po, yung classmate ko. Kim? Lalaki ba yan o babae? Babae po, Nay. Talaga ba? Sigurado ka? Opo. Si nanay naman. Ba't ako magsisinungaling tungkol sa kausap ko? Wala naman po akong ginagawang masama. Tsismisang magkaibigan lang po kami.
Baka mamaya, boyfriend mo na yun ha? Ay, sinasabi ko sa'yo, makakalbo ko yung buhok mo. Hindi po mangyayari yun, Nay. Dapat lang. Unahin mo yung pag-aaral mo. Huwag kang gumaya sa iba na habang nag-aaral nagpabuntis sa boyfriend at hindi na nakapagtapos. Alalahanin mo lagi ang sakripisyo namin sa'yo ng tatay mo para lang mapag-aral ka sa kolehiyo. Aba, hindi birong ginagawa namin paghahanap buhay. Mabigay lang namin sa'yo lahat ng mga kailangan mo. Alam ko naman po yun, Nay. Kaya nga po ako nagsusumikap na makapagtapos para masuklian ko rin balang araw ang lahat ng mga sakripisyo nyo para sa akin Mabuti naman kung ganon. Tandaan mo, hindi lang kaming mga magulang mo ang umaasang makakapagtapos ka. Pati na rin ang kinabukasan ng mga kapatid mo. Kaya sikapin mo na makapagtapos. Opo. Sige na, kumain ka na ng kumain dyan at bilisan mong kumilos baka mamaya mahuli ka sa klase mo. Opo, Nay. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin. Grabe, napakahirap ng exam. Ay, sana makapasa ako. Jessica! Oh, Mark, anong ginagawa mo dito? Hindi ba may klase ka? Hindi daw magkaklase yung prof namin. Meron daw bigla ang meeting kaya dito na lang muna ako pumunta. Nag-aalala kasi ako sa'yo Hindi ka na kasi nagre-reply sa mga text ko simula kaninang umaga. Ay, pasensya na. Wala na kasi akong load Kaya pala. Di bale, loloadan na lang kita. Nako, hindi na. Wag na. Bakit naman? Hindi mo naman ako kailangan na loadan pa. Wala rin kasi akong planong mag-load muna. Marami rin kasi akong kailangan na tapusin na assignments. Maaabala lang ako ng cellphone ko kapag may load ako. Siguro sa susunod na araw na lang ako magpapaload. Ganun ba? Matatagalan pa pala bago ulit tayo makapag-usap. Parang ganun na nga. Nakakalungkot naman. Pero okay lang. Basta wag mo kalimutan na suportado kita ha. Nandito lang ako kapag kailangan mo ng tulong sa mga gagawin mo. Salamat. Nga pala para sa'yo. Ano to? Spaghetti at burger. Alam ko kasing paborito mo yan, di ba? Kaya nung madana ako sa fast food kanina, habang papasok, binila na kita. At saka, di ka pa naman kumakain, di ba? Salamat. Kaso, hindi ko na matatanggap to. Oh, bakit naman? Ano kasi, busog na ako. Ha? Katatapos lang ng exam nyo Basta, busog ako. Di, mamaya mo na lang kainin. Hindi na. Ikaw na lang ang kumain. Total, may klase ka pa mamaya, di ba? Okay na ako, wag mo na akong intindihin. May problema ba? Wala naman. Talaga? Bakit ganyan ka? Nakakapanibago ka Kahapon okay naman tayo. Magkatawagan pa nga tayo kagabi, di ba? Nakakapagtaka lang kasi, dati naman tinatanggap mo lahat ng binibigay ko. Ano ba kasi talagang problema? Ano kasi... Ano? Mark, alam kong napakabuti mong tao at lahat ng mga katangian na hinahanap ng babae sa isang lalaki, halos nasa iyo na. Gwapo, mabait, sweet at maginoo. Jessica, kikiligin na sana ako sa mga sinabi mo kaso parang may iba kang sasabihin Pwede ba diretsuhin mo na lang ako? Ano bang gusto mong sabihin? Mark, I'm sorry. Sorry? Sorry saan? Sorry pero mas makakabuti na itigil mo na yung panliligaw mo sa akin. Ha? Bakit? May nagawa ba akong mali na hindi mo nagustuhan? Kung meron man, sorry. Hindi, wala kang nagawang mali. Ano? Bakit pinapatigil mo ako manligaw sa'yo? May iba ka na bang gusto? Wala rin. Kung wala, edi ibig sabihin ako ang hindi mo gusto. Gusto kita. Alam ko ramdam mo naman yun. Kaso ano? Ayaw pa ng mga magulang ko na magkaroon ako ng boyfriend hanggat nag-aaral pa ako.
Kaya mas mabuti pang itigil mo na lang ang panliligaw mo sa akin. Ibaling mo na lang sa ibang babae ang nararamdaman mo. Jessica, ikaw lang ang gusto ko. Wala nang iba. Kung yan lang pala ang inaalala mo, handa naman ako maghintay kahit gaano pa katagal. Ang mahalaga naman sa akin, yung alam kong gusto mo rin ako. Pero 3 taon pa ang hihintayin mo bago maging tayo. Matagal yun. Wala akong pakialam kahit ilang taon pa yung kailangan kong hintayin. Tsaka, hindi rin naman ako nagmamadali eh. Kaya hayaan mo lang akong ligawan ka at iparamdam mo sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Pero Mark… Wala nang pero-pero. Wag mo na akong alalahanin. Gawin mo kung ano kinakailangan mong gawin. Ako nang bahala sa sarili ko. Salamat. Basta, kapag hindi mo na kaya, hindi ako magagalit kung manligaw ka ng iba. Shhh. Wala na akong ibang gusto maging girlfriend kundi ikaw lang. Malinaw sa puso at isipan ko na ikaw lang ang babaeng gusto ko. Wala nang iba pa. Tony, ipinagpatuloy pa rin ni Mark ang patago niyang panliligaw sa akin kahit na 3 taon pa ang kailangan niyang hintayin bago niya makuha ang sagot ko. Nauunawaan ni Mark ang sitwasyon ko. Nakakatuwa lang din na sobrang suportado ni Mark ang lahat ng mga ginagawa ko. Bukod doon, tinutulungan din niya ako sa mga pagkakataon na kapos ako sa pera. Minsan, hinahati pa niya ang baon niyang pagkain para lang hindi na ako gumastos. Kaya naman labis ang pasasalamat ko kay Mark. Hanggang sa lumipas ang 3 taon, nakagraduate na rin ako at nagkaroon agad ng trabaho. Natanggap ako bilang marketing staff sa isang pribadong kumpanya. Pero kahit na nagkaroon na ako ng trabaho, hindi ko pa rin formal na sinasagot si Mark. Hindi dahil sa hindi ko siya mahal. Masyado akong naging abala sa trabaho ko. Kailangan ko kasing kumayod dahil bumigat na rin ang mga responsibilidad ko sa buhay. Ay, nakauwi rin sa wakas. Nakakapagod. Tay, mano po? Oh, bakit ang aga mo naman dumating? Akala ko ba may lakad kayo ng mga kaibigan mo? Mamaya pa po yun. Magpapalit pa po ako ng damit ko kaya umuwi po muna ako. Ah, ganun ba? Oh, andyan ka na pala. Mano po, Nay? Kumain ka na ba? Mamaya na lang po ako kakain sa labas. Magkikita po kami ng mga kaibigan ko nung college. Ah, sige. Ay, nga pala, di ba sweldo mo ngayon? Opo, Nay. Sakto. Manghihingi na ako sa'yo ng pambayad sa tuition ng kapatid mong si Len para sa susunod na semestre. Huling araw na ng enrollment niya bukas. Kailangan na niyang makabayad. Ha? Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin? Binanggit ko na sa'yo nung nakaraang linggo. Baka nakalimutan mo lang. Magkano po ba yung kailangang bayaran? Pwede raw munang magbayad kahit na 10,000. Tapos, mag-promissory note na lang muna ang kapatid mo at bayaran mo na lang ang kulang kapag nagkapera ka na. Naku, 8,000 na lang pong natitira sa 14,000 na sinahod ko. Yung 6,000, binayad ko sa kuryente at renta. Paano yan? Di bale, Nay. Gagawan ko na lang po ng paraan mamaya. Hihiram na lang muna ako sa mga kaibigan ko. Oo, sige. Nga pala, anak. May gusto sana kaming sabihin sa'yo ng tatay mo. Ano po yun, Nay? Ano kasi, paano ba? Nay, ano ba kasi yun? Bakit hindi mo agad masabi sa akin? Kinakabahan na tuloy ako. May malubha ba kayong sakit o may malaki kayong utang na kailangang bayaran? Hindi, anak. Walang ganun. Ano po? Sabihin nyo na sa akin, Nay. O sige. Bale, nak. Alam kong pagod ka galing trabaho tsaka baka wrong timing tong gagawin ko pero tingin ko magandang malaman mo na agad yung plano namin ng tatay mo. Plano? Oo, anak. Matagal namin pinag-isipan to ng nanay mo. Matagal naming inantay yung pagkakataon, sa totoo lang. Ano po ba yun?
Nagbabalak na kami ng tatay mo na tumigil na sa pagtatrabaho. Oh, tama po bang narinig ko? Titigil na kayo? Paanong titigil? Hindi na kayo magtatrabaho? Oo, anak. Pagod na kasi kami ng nanay mo sa araw-araw na pagkayod eh. Gusto lang namin na magpahinga na ng tatay mo. Sapat na siguro yung pagtatrabaho namin ng ilang taon para mapag-aral kayo. At ngayong may trabaho ka na, baka pwede naman kaming magpahinga na. Sumasakit na rin kasi ang likod ko sa araw-araw na pamamasada ng tricycle. Itong mga mata ko malabo na rin. Baka mamaya maaksidente pa ako sa kalsada. Ang nanay mo rin, palagi na sumasakit ang kasu-kasuan. Tsaka anak, bukod sa marami na ring sumasakit sa katawan ko sawang-sawa na rin akong maging alila ng ibang tao. Hindi na rin naman kasi kami pabata ng nanay mo, anak eh. Baka mamaya bigla na lang bumigay ang mga katawan namin sa pagtatrabaho. Ayoko naman mangyari yun. Ayoko pang mamatay. Kaya sana anak, okay lang sa'yo. Sige po. Kung yun po ang gusto nyo. Talaga anak? Oo nga. Sigurado ka ba? Opo. Hindi ba masama ang loob mo? Hindi naman po. Talaga ba, anak? Sabihin mo lang kasi kung ayaw mo wala. Pipilitin pa rin namin ang nanay mo na kumayod. Magpapahilot na lang siguro kami kay Manang Kuring para maibsan kahit papano yung masasakit hindi po sa tayo, amin. hindi. Ayos lang po. Magpahinga na po kayo kung yun po ang gusto nyo. Ayoko naman pong mapahama kayo kalaunan. Ako na pong bahala sa lahat. Pagbubutihin ko na lang po yung pagtatrabaho ko. Salamat anak. Tama talagang desisyon namin na igapang ka sa pag-aaral. Oo nga. Ikaw talaga makakapagbigay sa amin ng kaginhawaan. Kaya salamat talaga, anak ha. Wala pong anuman yun. Salamat din po, kundi dahil sa inyo, hindi rin ako makakapagtapos at magkakaroon ng magandang trabaho. Utang ko po sa inyo ang lahat. O siya, magbibihis na po muna ako. Sige anak. Jessica, uy. Bakit? Okay ka lang ba? Kanina ko pa napapansin, tulala ka. May problema ba? Aha? Wala. Naniwala ako sa'yo. Kilala kita. Ano bang nasa isip mo? Wala nga. Sus, ano nga? Iniisip ko lang kung paano ko pagkakasyahin yung sweldo ko. O bakit? Kasi gusto nang tumigil ng mga magulang ko sa pagtatrabaho. Napapagod na raw kasi sila. Gusto na raw nila magpahinga na. Ganun ba? Di ba ikaw na rin yung nagpapaaral sa kapatid mo sa kolehiyo? Oo. Tapos, kapag huminto na sila nanay sa trabaho, siguradong ako na rin ang sasagot sa lahat ng mga bayarin at gastusin namin sa bahay. Malamang ganun na nga mangyayari. Kaya siguradong hindi sapat yung perang kinikita ko. Dahil dyan, kailangan mong humanap ng ibang pwedeng pagkakakitaan. Yun na nga Kaso, ano naman kaya? Kung gusto mo, pwede kang magtinda sa opisina niyo ng mga damit o kaya pabango galing ibang bansa, di ba? Yung pinsan ko nga, pwede ka sa kanyang kumuha ng mga produkto. Talaga? Oo. Kahit papaano, malaki rin yung kitaan dun. Sana nga. Kailangan na kailangan ko kasi talaga Tapos, magtatanong din ako sa mga tsahin ko at sa mga kaibigan ko ng pwede mo pang ibenta. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita magbenta. Salamat ha. Sus, wala yun. Sabi ko naman sa'yo, nandito lang ako palagi para sa'yo. Sobrang swerte ko talaga na dumating ka sa buhay ko. Kaya, salamat talaga.
Ako rin naman eh. Pero alam mo, mas suswertein ka kapag sinagot mo na ako. Tagal ko nang nanliligaw sa'yo pero wala pa rin. Sabi mo nun, kapag nakagraduate na tayo, pwede ka na mag-boyfriend. Eh may trabaho na tayo, hindi pa rin pwede. Hindi ka na ba makapaghintay? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Handa ako maghintay. Pero alam mo yung, ayan eh, abot kamay na kita eh. Sabik na ako maging formal na boyfriend mo, kaso parang binibitin mo pa rin ako. Hayaan mo, pag-iisipan ko pa. Pag-iisipan mo pa talaga? Oo naman. Tsaka sabi ko naman sa'yo, di ba, kung hindi mo na kaya maghintay, pwede ka namang humanap ng iba. Eh wala eh. Hindi ko kayang humanap ng iba. Ikaw pa lang sapat na. Sus, ikaw talaga. Mabuti pa, i-chat mo na yung pinsan mo para makapagsimula na akong magbenta sa lalong madaling panahon. Opo, kung di lang talaga kita mahal eh, hindi ko gagawin to eh. Kaso wala eh, patay na patay ako sa'yo eh. Ginayuman mo yata ako eh. Sira. Tony, makalipas ang ilang araw, sinagot ko rin si Mark sa mismong birthday niya. Baka sa mukha niya ang lubos na kasiyahan dahil matapos ang ilang taon niyang paghihintay, ay naging ganap na rin kaming magkarelasyon. Minabuti ko munang hindi ipaalam sa mga magulang ko ang relasyon namin ni Mark. Masyado kasing maraming nangyayari noon. Kagaya ng inaasahan, sa paghinto ni nanay at tatay sa trabaho, ako ang sumalo ng lahat ng gastusin namin sa bahay. Dumagdag pa ang araw-araw na baon at bayarin ng mga kapatid ko sa eskwela. Mabuti na lang tinulungan ako ni Mark na magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Humango ako sa pinsan niya ng iba't ibang mga produkto katulad ng imported na damit, pabango, bag, wallet at kung ano-ano pa na siyang tinitinda ko sa opisina. Yun nga lang, hindi pa rin yun sapat dahil ang mahal magpaaral ng kapatid at ang mga bayarin at gasto sa bahay, palaki rin ang palaki. Nakakahiyaman pero alam nyo ba, umabot pa sa puntong binibigyan na ako ni Mark ng pamasahe at pambili ng pagkain para lang makapasok sa trabaho. Ganun kahirap ang naging sitwasyon ko. Kaya si Mark, napakalaking tulong sa akin. Dahil sa kanya, kahit papaano ay gumagaan ang mabigat na pinapasan kong problema at responsibilidad. Tony, alam kong malaki ang posibilidad na hindi pa handa ang mga magulang ko na malaman na may karelasyon na ako. Pero nagdesisyon na rin akong ipakilala si Mark kina nanay at tatay. Bukod sa ayoko nang isikreto sa kanila ang relasyon namin, sa bait kasi ni Mark, dapat lang na ipakilala ko na siya sa pamilya ko. Okay ka lang ba? Medyo. Bakit medyo lang? Kinakabahan kasi ako eh. Ano ka ba? Wala ka namang dapat ikakaba. Para ka namang ewan dyan, relax ka lang. Hindi ka naman kakagatin ng nanay at tatay ko. Sa bagay. Teka, okay lang ba tong suot ko? Yung pabango ko, naaamoy mo? Oo naman, no. Mabango at gwapo ka pa rin. Kaya, kalma ka lang. Ay, andyan na pala si nanay. Nay, tay, si Mark po, boyfriend ko. Magandang hapon po, tito at tita. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ikaw palang boyfriend ng anak ko. Opo. Maupo ka. Salamat po, tita. Nga po pala, may dala po ako para sa inyo ni tito. Sana po magustuhan niyo. Sigurado ako magugustuhan nila yan. Ano ba yung dala mo? Oo nga, nakakahiya naman. Nagabala ka pa. Okay lang po yun. Tito, ito po palang alak para sa inyo. Ay, naku, iyo. Salamat ha. Kaso, matagal na akong hindi umiinom eh. Ha? Talaga ba, tay?
Oo, hindi mo lang napapansin kasi madalas kang wala sa bahay. Ganun ba? Parang nung isang araw lang nakita kita na umiinom sa labas Baka naman namalikmata ka lang anak. Hindi ako yun. Pero salamat pa rin dito, Mark. Wala po nga naman. Pasensya na po. Akala ko po kasi mahilig pa po kayong uminom. Madalas po kasi kayong banggitin ni Jessica sa akin Akala ko pa naman po magkakaharap tayo ngayon sa inuman. Ay nako, sayang. Matagal na talaga ako umiiwas sa bisyo Mabuti naman po kung ganun. Pasensya na po. Ano po bang hilig nyo para makabawi po ako sa inyo? Ay nako, iho, wag mo na akong isipin. Hindi mo naman kailangan bumawi. Ay nako, si tatay talaga. Mabuti pa Mark, ibigay mo na lang yung para kay nanay. Ay, sigurado ako na yung magugustuhan mo to. Ha? Ano ba yon? Tita, para po pala sa inyo. Ano to? Mga gamit po yan pang gardening. Tsaka mga buto po ng bulaklak at gulay. Sabi po kasi ni Jessica, mahilig po kayo magtanim. Naku, salamat Kaso huminto na akong magtatanim nung isang linggo Madalas kasing sumakit yung likod ko kaya bigla na lang akong nawalan ng hilig magtanim. Po? Talaga? Oo. Ganun po ba? Ako, nakakaya naman. Hindi nyo na po pala magagamit ang mga dala ko. Ay, hindi bale. Ayos lang yan. Salamat pa rin sa pag-aabala mo. Nga pala, ano palang trabaho mo? Oo nga. Katulad ka rin ba ng anak ko na nasa marketing? Hindi po. Sales agent naman po ako ng mga kotse at kondominium. Ganun ba? Malaki ba ang kitaan dyan? Sakto lang po. Malaki kapag marami ako nabenta. Pero depende po sa napagkasundo ang komisyon. Ganun ba? Yung mga magulang mo, anong trabaho? Oo nga, iyo. Yung nanay ko po matagal na pong patay. Yung tatay ko naman po mekaniko. Ay, nako, magaling po ng mekaniko ang tatay niya. Mekaniko? Sa malaking kumpanya ba ng sasakyan? Ay, hindi po. Doon lang po sa barangay namin. Ay, ganun ba? Ay, mabuti pa magmerienda na lang muna tayo bago kayo magtanungan ng kung ano-ano. Sabagay, nagugutom na rin ako Mark, maiwan na muna kita dyan kila tatay ha. Kukuha lang ako ng merienda. Sige. Alis na ako Sabi na lang kila nanay, maraming salamat ulit. Oo, salamat din. Mag-iingat ka ha. Text mo ako kapag nakauwi ka na. Opo, salamat. I love you. I love you too. Bye. Bye, ingat. Nay, Tay. Bakit ganyan ang mga itsura nyo? At saka Tay, kailan pa kayo tumigil sa pag-inom ha? At ikaw naman, Nay. Kailan ka pa nawalan ng hilig sa paghahalaman? Kahapon lang nakita kitang nagtatanim Basta. Anong basta? Teka, hindi ko kayo maintindihan. Bakit ganun kayo kay Mark kanina? Simple lang naman anak kung bakit Oo nga. Alam mo naman na siguro at ramdam mo kung bakit ganun kami sa kanya kanina. Bakit nga? Kasi nga hindi namin siya gusto para sa'yo. Oo nga, ayoko sa kanya. Bakit po? Anong dahilan? Kasi ako wala naman ako nakikitang dahilan kung bakit hindi niyo siya dapat magustuhan. Mabait si Mark, gwapo, magalang, mapagbigay at matulungin. At higit sa lahat, mahal na mahal niya ako. Nandun na tayo sa mahal ka. Pero hindi ko talaga siya gusto para sa'yo, nak. Ako rin. Kahit nagwapo pa siya, mabait, o kung ano pa man, hindi talaga palagay ang loob ko sa kanya. Kaya mabuti pa, makipaghiwalay ka na lang sa kanya. Hindi, ayoko po. Tsaka pwede po bang diretsahin niyo na ako? Ayaw niyo lang ba talaga siya para sa akin? O ayaw niyo lang talaga ako na magka-boyfriend? Ano po ba talagang dahilan? Anak naman. Gusto ko lang talagang malaman. Hindi ko kasi kayo maintindihan mula kanina Iba yung kinikilos niyo at sinasabi niyo sa harap ni Mark. Tapos ngayon, ganyan ang sinasabi niyo sa akin. Ano ba talaga? Anak, ang totoo niyan, bilang tatay mo, hindi pa talaga ako handa na makita kang may boyfriend
Oo nga. Ako rin. Masyado pang maaga para dyan. Nay, Tay, hindi na po ako bata. Nasa tamang edad na po ako para makipagrelasyon. At simula high school hanggang sa nakapagtapos ako sa kolehiyo, hindi ako nag-boyfriend dahil yun ang hiling nyo sa akin. Tapusin ko muna ang pag-aaral ko. Sinunod ko kayo. At ngayong may trabaho na ako, ayaw nyo pa rin? Bakit, Tay? Anong dahilan? Kasi ako wala talaga ako nakikitang rason kung bakit hindi kayo magiging boto sa kanya eh. Oo, sabihin na natin na ngayon nyo pa lang siya nakita. Pero huwag nyo naman siya agad husgahan. Bigyan nyo pa siya ng pagkakataon na makilala. Eh, basta ako ayoko. Ibang nararamdaman ko sa kanya. Hindi talaga ako komportable at parang babaero siya. Tsaka palagay ko magiging sagabal lang din si Mark sa pagtatrabaho mo. Oo nga anak. Baka mas mabaling pa ang atensyon mo sa pakikipagnobyo kaysa sa trabaho. Maging dahilan pa siya para hindi ka ma-promote. Nay, Tay, kalma. Kailanman hindi magiging sagabal si Mark sa trabaho ko. Katunayan siya pa nga madalas na nagpapalakas ng loob ko sa trabaho. Isa pa, kaya ko naman pong balansehin ang pakikipagrelasyon at pagtatrabaho. Sasabi mo lang yan kasi bago pa lang kayo. Tsaka baka mamaya ginagastusan mo pa yang si Mark. Nay, hindi po. Sa totoo lang siya pa nga pong madalas na gumagastos sa tuwing lumalabas kami. At sa kanya rin po ako lumalapit kapag kinakapos ako. Ay basta, ayoko sa kanya at ayoko muna na makipagrelasyon ka sa kanya. Ako rin, ayoko. Nay, Tay, sana naman po maintindihan niyo ko. Gusto ko rin pong maging masaya. At ayokong lamunin na lang ang buhay ko ng puro trabaho. Kaya sana po ibigay niyo na sa akin to. Ibalato niyo na to para sa kasiyahan ko. Tony, sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ko kay Mark, ipinagpatuloy ko pa rin ang aming relasyon. Siguro natatakot lang si nanay at tatay na mahati ang atensyon ko at ang perang ibinibigay ko sa kanila buwan-buwan. Bagay na sinigurado kong hindi mangyayari. Hanggang sa lumipas sa mga taon, nagdesisyon kami ni Mark na magpakasal at ikinagalit yun ng mga magulang ko. Muntik pa nga silang hindi sumipot sa mismong araw ng kasal ko kung hindi lang nakiusap ang kapatid ko. Tony, mula nang mag-asawa ko, ramdam ko pa rin ang tampo sa akin ng mga magulang ko. Pero ipinangako ko na sa pag-aasawa ko, hindi ko namang kalilimutan ang sustento ko sa kanila. Walang mintis pa rin akong nagpapadala sa kanila ng pera kada buwan. Bahagya lang akong nakahinga nang mapagtapos ko sa pag-aaral sa kolehiyo ang kapatid ko na si Len. Siya na kasi ang sumagot sa matrikula ng bunso naming kapatid. Mula noon, ang mga bills na lang sa bahay ang binabayaran ko. Malaking kaluwagan sa akin, lalo na't buntis na rin ako at kailangan naming paghandaan ni Mark ang aking panganganak. Sino kaya yan? Jessica? Jessica? Si nanay yun ah. Ba't kaya siya biglang nagpunta? Jessica? Sandali, nandyan na po. Nay, mano po? Bakit hindi nyo na lang binuksan yung pinto? Di ba may susi naman kayo ng bahay namin? Naiwan ko kasi sa isang bag ko. Ganun po ba? Oo siya, pasok po kayo. Salamat. Gusto niyo po ba ng juice, tubig? Naku, hindi na. Hindi rin naman ako magtatagal. Bakit ho ba? Ano po bang sadya niyo at bigla kayong napasyal? Kasi anak, due date ngayon ng kuryente. Tapos nung isang araw naman yung tubig. At yung renta sa bahay malapit na. Hihingi sana ako sa'yo ng pambayad. Di ba po nagbigay na ako sa inyo nung isang linggo pa? Nagalaw ko kasi yung pera. Nagalaw? Bakit po? Saan nyo naman po ginamit yun? Nagkaroon kasi ng biglaang gasto sa birthday ko nung isang araw. Marami kasing bisitang dumating. Nag-argala pa ako ng videoke at nagpabili ng mga alak. Wala ka naman kasing binigay na extra na pera, kaya doon ko na lang kinuha.
Naubos niyo po lahat ng pera na binigay ko? Para sa birthday niyo? Sa birthday niyo, Nay? Oo. Ikaw naman kasi wala ka man lang regalo sa akin. Napakakuripot mo talaga. Wala ka man lang budget na binigay para makapag-celebrate ako ng maayos. Hindi ka na nga masyadong dumadalaw. Kala mo ba di ko napansin? Nabawasan na yung amor mo sa pamilya natin. Hindi naman sa ganun, Nay. Sadyang nagtitipid lang talaga ako dahil marami rin kaming pinagkakagastosan ni Mark dito sa bahay. Isa pa manganganak na po ako, di ba? Kailangan naming mag-ipon. Paano na kaya? Due date na namin ngayong araw. Sabay-sabay yung kailangan kong bayaran. Baka pwedeng sila na lang muna ang magbayad. Siya na nga ang nagpapaaral sa bunsong kapatid niyo. Saka maliit lang ang sweldo nun. Kaya wala yung maibibigay sa akin. Kasi Nay, wala rin akong maibibigay sa inyo. Ha? Bakit? Yung perang natitira sa akin, pampacheck up at pangbayad ko na lang yan sa ultrasound. Naku, paano kaya to? Wala ka na ba talagang pera pa dyan? O di kaya, humiram ka muna sa asawa mo. Nay, sa 1 linggo pa po ang sweldo ni Mark. At sapat lang din ang perang hawak niya hanggang sa sahod. Hindi mo ba talaga kayang gawan ng paraan, ha? Wala ho, Nay. Pasensya na. O sige, magtitiis na lang kami na walang tubig at kuryente. Makikiigib na lang kami sa poso ng kapitbahay at yun na lang din ang iinumin namin. Bahala na kung magkasakit kami. Makikinood na lang din kami ng TV sa kapitbahay. Sana lang huwag kaming pagsaraduhan ng pinto. At kung palayasin man kami, sa kalsada na lang kami matutulog ng mga kapatid mo. Napakahirap naman ang magiging sitwasyon namin. Nay naman, ano ba naman yung mga sinasabi niyo? Ay, nagsasabi lang ako ng totoo, Jessica. Akala mo ba nagbibiro ako? Ganon-ganon ang mangyayari sa amin. Baka akala mo. O siya, sige na. Magbayad na kayo ng mga dapat niyong bayaran. Talaga? Oho, ibibigay ko na lang sa'yo tong pampacheck up at ultrasound ko. Makabayad lang kayo. Kulang na kulang pa yan. Hihingi na lang po ako kay Mark. Sana lang may extra siya. Ay naku, anong klase siyang asawa kung wala siyang ekstrang pera? Susubukan ko, Nay. Ay, salamat talaga, anak, ha? Napakabait mo talaga. Siguruhin nyo lang, Nay, na ibabayad nyo to agad, ha? Ay, oo naman. Maraming salamat talaga, anak. Hindi talaga ako nagkamali ng nilapitan. O siya, aalis na ako para maibayad ko na to. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo. Oo, mauna na ako, ha? Sige po. Mahal, ito na yung kape mo. Salamat. Mahal, Oh, bakit? pumunta kasi dito si nanay kanina. Oh, bakit bigla siya napasyal? Nangihingi ng pambayad sa kuryente, Oh, sa tubig at sa renta. di ba binigay mo na sila? Oo, kaso nagamit daw nila nung birthday niya. Oh, tapos? Ayun, binigyan ko na lang ulit. Oh, saan ka kumuha ng pera? Di ba wala ka ng pera na hawak bukod sa pampacheck up at ultrasound mo? Huwag mo sabihin binawasan mo yung ipon natin para sa panganganak mo. Hindi ko rin natiis eh. Diyos ko naman, Jessica. Hindi ba nila naisip na kailangan mo rin ng pera? Tsaka, pati ba naman renta ng bahay na tinitirahan nila? Tubig, kuryente, ikaw pa rin. Hindi ba pwedeng kung magkano na lang yung maiaabot mo na tulong sa kanila? Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Kahit na. Puro na lang ba sila yung iisipin mo? Hindi ba nila naisip na may sarili ka ng buhay? Na may binubuo ko ng sariling pamilya? Hanggang kailan ba sila aasa sa'yo? Hindi na tama yung ganito. Inaabuso na nila yung kabaitan mo. Pamilya ko pa rin sila. Kaya hindi ko rin talaga sila matiis. Oo, naiintindihan ko na pamilya mo sila. Pero ikaw ba? Naiintindihan ka nila? Iniisip ka ba nila? Ngayon ba, naisip nila na yung perang ibinigay mo sa kanila para yun sa apo niya? Hindi, di ba? Wala namang masama sa pagtulong at magbigay.
Kaya lang sana meron ding limitasyon. Hindi naman habang buhay magiging ganito na ikaw lagi yung aasahan nila. May sarili ka ng pamilya, may sarili ka ng buhay. Kami na lang muna ng magiging anak natin yung iisipin mo dapat. Oo, sorry na. Huwag kang humingi sa akin ng sorry kundi sa sarili mo. Huwag mo ngayaan na abusuin ka nila. Matuto ka rin na humindi. Hindi sa lahat ng oras dapat lagi ka nandyan para sa kanila. Kaya sana mula ngayon, tiisin mo muna sila. Oo, susubukan ko. Huwag mong subukan, gawin mo. Para sa iyo at para na rin sa amin na magiging anak natin. Maiintindihan naman ng Diyos kung bakit ka magsusungit sa kanila eh. Kailangan mo lang silang tiisin. Nasa ganong paraan, matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tony, nahihirapan akong humindi sa pamilya ko. Dahil lagi nila akong kinukonsensya, lalo na si nanay. Pinagsasabihan nila ako na kuripot daw ako, maramot, at walang utang na loob kapag sinusubukan ko silang hindi bigyan ng pera. Lagi nilang katuwiran, wala raw akong maayos na trabaho at maayos na buhay kung hindi nila ako pinagtapos ng pag-aaral. Tony, hanggang kailan ba dapat pagbayaran o suklian ng anak ang magulang dahil sa pagpapaaral sa anak? Sa totoo lang, nahihirapan na ako sa sitwasyon ko. Lalo na't napapadalas na rin ang pagtatalo namin ni Mark dahil sa patuloy kong pangungunsinti sa paghingi ng pera ng mga magulang ko. Tony, sa paglipas ng mga buwan, nagpatuloy pa rin ang paghingi sa akin ng pera ng mga magulang ko. Katulad ng dati, nahihirapan pa rin akong tumanggi. Kaya para hindi kami magtalo ng asawa kong si Mark, ay minabuti ko na lang na wag sabihin sa kanya ang ibang pera na ibinibigay ko maliban sa regular na perang ipinadadala ko sa pamilya ko. Pero lilinawin ko lang, hindi naman maramot ang asawa ko. Katunayan, may mga pagkakataon pa nga na sa kanya pa ako humihingi ng pera para ibigay kina nanay. Ayaw lang talaga ng asawa ko na masyado na akong naaabuso ng mga magulang ko. Ay, ayan, luto na rin sa wakas. Ang bango naman niyang niluluto mo. Ay, Nay, kayo pala. Mano po? Ay, pasensya na, hindi na ako kumatok ha. Baka kasi natutulog ka kaya binuksan ko na yung pinto gamit yung susi na bigay mo. Okay lang po yun, Nay. Maupo muna kayo. Buti po napasyal kayo. Ay, aabot ko lang sana itong regalo namin sa'yo noong birthday mo. Pasensya na, hindi na kami nakapunta at sobrang lakas ng ulan. Okay lang po, Nay. Ay, nag-abala pa po kayo. Pagpasensya mo na yung regalo namin sa'yo ng mga kapatid mo. Mga duster lang yan. Ay, naku, salamat, Nay. Sakto at presko to sa pakiramdam. Tamang-tama dahil mainit na ang panahon. Nga po pala, baka gusto niyong kumain, ipaghahain ko na kayo. Hindi na. Busog naman na ako. Sige po, kayo na pong bahala. Nga pala, kaya rin ako nandito. Hihingi ako sa'yo ng pambayad sa tuition fee ni Bunso. Po? Tuition fee ni Bunso? Oo. Bakit sa akin? Hindi ba dapat kay Len na? Nagtaas kasi ang renta at medyo mataas din ang kuryente nitong nagdaang buwan. Nagkasakit pa yung tatay mo. Isa pa, kulang naman yung perang binigay mo sa amin nung nakaraan. Kaya nagkanda kulang-kulang kami sa budget. Kaya ngayon, bumawi ka naman sa amin. Bumawi talaga? Aba, oo. Kung malaki lang sana yung binigay mo na pera, kahit papaano, hindi kami kakapusin. Nay naman, nakita nyo naman na buntis ako at kailangan ko rin ng pera. Kaya gustuhin ko man na bigyan kayo ng malaking halaga, hindi na pwede. May pamilya rin ako. Huwag mo ikatwiran sa akin na may pamilya ka na, ha? Baka nakakalimutan mo kundi dahil sa amin ng tatay mo, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral mo. Hindi ka rin magkakaroon ng magandang trabaho. Kaya kung ano man ang tinatamasa mo ngayon dahil yun sa amin. Alam ko naman po yun, kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo eh.
Kaya lang sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko na kayang ibigay pa pati ang tuition fee ni Bunso. Kaunti na lang po ang hawak kong pera dito. Di gawan mo ng paraan katulad ng ginawa namin sa'yo dati ng tatay mo. Baka nakakalimutan mo kung saan-saan kami naghahagilap ng pera para lang maipambaon ka at ipambayad sa tuition mo noon. Kaya gawin mo rin yun sa kapatid mo. Pasensya, Nanay. Wala talaga akong magagawa sa ngayon. Anong wala? Di manghiram ka sa asawa mo. Nay, yung kinikita ni Mark sapat lang sa mga pangangailangan namin. Nagbabayad pa kami ng bahay, tubig at kuryente. Bukod doon nag-iipon kami para sa panganganak ko. Kaya sana sila naman ang pagawan nyo ng paraan. Huwag namang puro ako. Sabihin mo, maramot ka lang. Ayaw mo lang kaming bigyan. Nay, hindi ako nagdadamot. Wala lang talaga ako ngayon. Yung kinikita ko sa trabaho ko, lahat ng yon may pinaglalaanan na. Yan ang hirap sa'yo, Jessica eh. Nakapag-asawa ka lang, wala ka nang pakialam sa amin. Hindi sa walang pakialam, Nay. Di sana kung wala akong pakialam noon pa man, hindi ko na kayo binibigyan ng pera buwan-buwan. Ngayon ka lang naman namin hihinga ng pang-tuition kay Bunso, hindi mo pa kami mapagbigyan. Ganyan ka na ba talaga kahigpit pagdating sa pera? Nay, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na may mga pangangailangan din kaming dapat punan? Mahirap bang intindihin yun? Ngayon lang naman ako tatanggi sa inyo eh. Oo nga eh. Ngayon ka pa tumanggi kung kailan wala na kaming malalapitan kundi ikaw lang. Kung alam ko lang sana na magiging madamot ka balang araw, di sana hindi ka na lang namin pinag-aral. Sana hindi na lang kami nagsakripisyo para sa'yo. Sana nga, Nay. Hindi nyo na lang ako pinag-aral kung lagi nyo lang din naman sa akin isusumbat ang lahat ng mga gastos at sakripisyo nyo para makapagtapos ako. Hindi ba? Obligasyon nyo naman yun bilang magulang ko? Na pag-aralin ako? Bakit parang kailangan kong bayaran ang lahat ng mga ginawa nyo para sa akin? Wala akong sinasabing bayaran mo. Pero ganun ang nangyayari. Parang obligado na akong magbigay lagi ng pera sa inyo bilang kapalit ng pagpapaaral nyo sa akin. Lagi nyo nalang ginagamit na bala laban sa akin yung mga paghihirap nyo ni tatay. Kulang na lang ilista nyo lahat ng ginastos nyo simula nung pinanganak ako eh. Ay nako Jessica, ang dami mo pang sinasabi. Pwede ba kung ayaw mo talaga kaming bigyan, di wag. Sasabihin ko na lang sa bunsong kapatid mo na ayaw mo kaming tulungan dahil hindi na kami mahalaga sa'yo kasi may bago ka ng pamilya. Nay naman! Hindi naman po ganun ang gusto kong sabihin. Ewan ko sa'yo. Mabuti pa, alis na lang ako. Kung ayaw mo nang tumulong, di wag. Sayang lang ang pinunta ko rito. Mabuti pa, uutang na lang kami. Hindi bali ng malaki ang interes. Kaysa naman sa'yo na ang dami pang sinasabi. Napakaramot, makasarili. Nay, hindi niyo talaga naiintindihan, no? Wala lang po talaga ako ngayon. Tsaka kayo nga itong maraming sinasabi dyan eh. Diyos ko! Tama na, Jessica! Tatanggapin na lang namin na bali wala na lang kaming pamilya mo sa buhay mo. Makaalis na nga. Sasak mo yung pera mo sa baka mo. Madamot! Tony, hindi ko rin natiis si nanay. Ginawan ko rin ang paraan ng matrikula ng bunso kong kapatid. Mabuti na lang napahiram ako ng kaibigan ko ng pera. Alam kong may mga hindi ayon sa ginagawa ko pero mahal ko pamilya ko eh. Baligtarin man ang mundo, iisa lang ang dumadaloy na dugo sa amin ng pamilya ko. Tony, matapos kong magawa ng paraan ng matrikula ng kapatid ko, nagdesisyon na rin akong unti-unting bawasan ang perang ibinibigay ko sa kanila buwan-buwan. Malapit na rin ang panganganak ko noon at kailangan na namin ng pera. Pakis nga sa baby ko. Nakakarami ka na ng halik sa tiyan ko. Magtatampo na ako niyan. Puro na lang si baby ang may halik. Naku, ang misis ko naman nagtampo pa. Siyempre pakis din ako. Ang bilis ng panahon, no? 2 buwan na lang makikita na natin si baby. Oo nga eh. Tingin mo sino kaya magiging kamukha ni baby? Baka ako kasi ako nagdala sa kanya eh. Naku, hindi ka nakakasigurado ha. Mukhang mas malaki yung chance na ako yung mas maging kamukha dahil ako lagi yung gusto mong nakikita. Oo nga, no? Pero malay mo, mas malakas pa rin ang dugo ko sa'yo, di ba? Tsaka kahit sino naman na maging mas kamukha nito sa atin, okay lang. Ang mahalaga, ligtas at malusog ko siyang maipanganak. Oo nga eh. Alam mo, nasasabik na talaga ako makita yung anak natin. Konting hintay na lang. Salamat, mahal ha. Saan? Kasi binigyan mo ako ng anak.
Tsaka, alam kong hindi madali yung magdala ng bata sa sinapupunan mo. Kaya, sobrang salamat, mahal. Tinupad mo yung pangarap ko na magkaroon ng isang anak. Ano ka ba? Parehas lang naman tayong tumupad sa pangarap natin. At napakaswerte ko dahil ikaw ang napangasawa ko. Mabait, maasikaso, sweet, at higit sa lahat, gwapo. Yo, kaya mahal na mahal kita. Payakap nga ako, ha? Ay, ang sarap naman ng yakap mo. Pwede bang mas higpitan mo pa? Oo naman, ha? Yan. Huwag mong tatanggalin ang pagyakap mo. Gusto kong ganito lang muna tayo. Sige. Teka, bakit parang bumukas yata yung pinto sa sala? Jessica! Jessica! Si nanay yun ah. Ano siya nakapasok? Eh di ba binigyan ko siya ng susi para kapag may emergency dito sa bahay. Dapat bawiin mo na yun. Hindi pwede yung ganyan na bigla-bigla na lang siyang pupunta at papasok ng bahay natin ang walang pasabi. Jessica! Jessica! Nandiyan ka ba sa kwarto? Opo, Nay. Sandali lang po. Hintayin niyo na lang po ako dyan sa labas. Ay, naku naman. Ano na naman kayang kailangan ng nanay mo? Ewan ko. Ay, mahal, sandali lang ha. Puntahan ko lang si nanay. Sige, sige. Bilisan mo, ha? Nay! Ano hong ginagawa niyo rito? Hindi mo pa rin ba alam kung bakit? Nakalimutan mo na ba? Ang alin po? Huwag mong sabihin porket buntis ka, naging makakalimutin ka na. Nasaan na yung pera? Ho? Aling pera po? Yung pera na dapat mong ibigay sa amin buwan-buwan. Nasaan na? 2 buwan ka nang tumataka sa amin ah. Nay, hindi na ako makakapagbigay sa inyo. At bakit naman hindi? Dahil mas kailangan ko po ng pera ngayon. Malapit na ho akong manganak. Aba, trabaho ng asawa mo yung pampaanak mo. Bakit kami ang apektado? Wala na kami pambayad sa mga gastusin sa bahay, mapuputulan na kami ng kuryente. Nay naman! Wala ba talaga kayong awa? Hanggang ngayon ba talaga sa akin pa rin ang lahat? Para kayong may patago sa akin ng pera. Bakit ba hindi nyo maintindihan na wala na akong pera para bumuhay ng 2 pamilya? Wala. O ayaw mo lang talaga magbigay kasi madamot ka? Hindi ako nagdadamot, Nay. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sinungaling! Oh, ano pong nangyayari rito? Yan! Nakita rin kita sa wakas. Ikaw lalaki ka. Oh. Ikaw sigurong nag-uutos sa anak ko na huwag kaming bigyan ng pera, no? Sulsulero ka ring lalaki ka. Nilalason mo ang utak ng anak ko. Nay, mawalang galang na po, ha? Pero bakit ba lahat na lang inaasa nyo sa anak nyo? May sarili na pong buhay ang anak nyo. Nay, maya naman kayo. Wala kang pakialam. Unang-una, hindi ikaw ang nagpaaral sa kanya kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Asawa ka lang ng anak ko. Ako mismo ang bumuhay sa kanya. Ako mismo ang dahilan kung nasaan man siya ngayon. At hindi mo pwedeng panghimasukan yon dahil wala ka namang ambag sa pagpapalaki ko sa anak ko. Bihira namang utang na loob na yan. Hanggang kailan po ba kailangan pagbayaran ng anak nyo yung pagpapaaral na ginawa nyo sa kanya? Lagi nyo na lang sinusumbat sa anak nyo na kesyo kayong bumuhay, kesyo kayo nagpaaral sa kanya. Eh bakit? Totoo naman ang lahat ng yan ah. Oh, pero hindi ba obligasyon nyo naman yun bilang isang magulang? Mahal, wag mo na lang patulan si Hindi, nanay. hindi. Hindi na pwedeng ganito. Oo, obligasyon namin yon. Pero obligasyon din niya na ibalik ang lahat ng mga sakripisyo na ginawa namin para sa kanya. Teka, kalokohan niya, Nay. Hindi dapat ganon. Parang ginawa nyo na lang investment tong anak nyo si Jessica. Eh, kaya nyo lang pala siya pinag-aral para pakinabangan nyo. Wala ka nang pakialam. Pasalamat ka nga pinag-aral namin siya eh. Kasi kung hindi naman kayo magkakilala, di ba? Saka sa palagay ko, gusto mo lang na ikaw lang ang makinabang ng mga sinasahod ng anak ko. Ako pa ho talaga. Nay, naririnig nyo ba yung sinasabi nyo? Nay, mali ho ang iniisip nyo. May sariling trabaho ang asawa ko. Kailanman hindi siya humingi sa akin ng pera. Siya pa nga ho nagbibigay sa akin sa tuwing nauubos ang pera ko sa kakabigay at kakahingi ninyo eh. Kulang na nga lang kunin nyo na lahat ng laman ng ATM ko. Kung makapagsalita ka naman, parang ang laki ng binibigay mo sa amin na pera buwan-buwan ah. Kung tutuusin, kulang pa nga ang binibigay mo sa amin eh. Marami ka pang dapat bayaran sa amin ng tatay mo. Nay naman! Hanggang kailan ba ako dapat magbayad sa inyo? Ilang taon na nakakalipas simula nung nakagraduate ako at nakapagtrabaho. Yan na lang lagi ang bukang bibig ninyo. Magkano po bang dapat kong bayaran sa
inyo, ha? Oo nga, Nay. Gagawa na namin ng parang mag-asawa para mabayaran kayo. Para naman matahimik na yung buhay namin mag-asawa. Pagod na ako, Nay. Pagod na akong intindihin kayo. Pakiramdam ko wala nang katapusan ng obligasyon ko sa inyo eh. Gusto ko nang makahinga. Buong buhay ko, kayo na lang laging iniisip ko. Paano naman yung ako? Paano naman yung magiging buhay namin ng pamilya ko? Kaya sana, Nay, huwag niyo na hong iasa kay Jessica ang lahat. May iba pa po kayong anak na pwede niyong hinga ng tulong. Ang sabihin ninyo, pareho kayong mga matadamot. Nalo ka na, Jessica. Wala kang utang na loob. Nagsisisi ako at naging anak pa kita. Oo na. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin, Nay. Kung yan ang mas magpapagaan sa kalooban niyo. Pero sana lang pagkatapos nito, pagpahingahin niyo muna ako. Pabayaan niyo na muna ako sa sarili kong buhay. Talagang pababayaan na kita. Dahil mula ngayon, hindi na kita anak. Kalilimutan na kita. Napakadamot mo. Walang utang na loob. May karma din kayo. Pa! Mahal. Mahal na. Kaya mo, ito na ang huling beses na malalapitan ka pa ng nanay mo. Sa susunod, sisiguraduhin ko na ni anino niya. Hindi na makakatapak sa pamamahay natin. Ayoko na sumasama ang loob mo at nakikita kang ganyan. Lalo na malapit ka ng mga anak. Tana, mahal. Tana. Tony, bakit ganon? Wala ba akong nagawang mabuti sa kanila? Sa lahat na nagawa ko, masamang anak pa rin ang turing sa akin ni nanay at tatay. Ngayon mag-iisang taon na hindi kami nagkikita at nagkakausap ng pamilya ko. Hindi pa nila nakikita ang anak namin ni Mark. Pero umaasa ako na sa tamang panahon, magiging maayos muli ang aming relasyon. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.